mamaya, hopefully, matapos natin. Pero, kasi nung sa stages of growth, hindi kasama rito sa chart na binigay ko. Meron ako nakita, na-research na chart na yung start ng growth spiritually, yung start is yung dead. Isinama yon para makita yung transition between pagiging dead at yung regenerated. Kasi nagsisimula ang spiritual growth nung tayo ay panahanan ng banal na spirito na nagkaroon tayo ng buhay. Galing sa kamatayan, patungong buhay. Kailan tayo nabuhay? Nung tayo ay panahanan ng banal na spirito. Yun. Verse 16, I will pray the Father that He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Verse 17, even the Spirit of truth, which the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. But you know Him. Why? Because He dwelleth, He abideth with you, and shall be in you. So, sino yung branch na mamumunga? Yung buhay na branch na nakakabit. Sino siya? Yung may banal na spirito. Hello? Pastor, how do I know na nasa akin ang Holy Spirit? Unang-una, may guide ka. Every time nagpe-pray ka, mapapansin mo sa prayer mo, may nagko-correct sa'yo, may pinagpe-pray ka, tapos biglang magbabago isip mo, ay hindi, wag na ganun. Romans chapter 8 yun. The Holy Spirit helpeth us in our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. That is a proof that the Holy Spirit is in you. Tapos, nagpe-pray ka, Lord, tulungan mo nga po ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Tapos, i-guide ka ng Lord kung ano yung gagawin mo. At habang ginagawa mo, nakikita mo na gumagaang yung loob mo. That's a proof that there is someone who is guiding you. And what's that? That's the Holy Spirit. Hello? Kami wisdom. May wisdom. Iniisip ko kung ibibigay ko to illustration nito, pero ibibigay ko na rin kasi kagabi lang sariwa pa. Kumain ako ng chocolate. Dahil galing sa rep, matigas. Orange flavor, wow, sarap. Pagkagat ko, may sumamang ngipin. Kasi matigas Nagkamali ako ng kagat. Buti hindi ko nalunok. Sabi ko, naku, Lord. Unang-una, kung dadaling ko sa dentista, malayo. Gabi na Linggo ngayon. So nag-pray ako, Lord, anong gagawin ko? Naisip ko lang, I'm sure it is the Holy Spirit who guided me. Bleak and Mighty Band. Pero just the same, kasi may nginig na yung kamay ko, baka hindi magiging maganda resulta. Actually, kung hindi ko sinabi sa inyo, hindi nyo alam. Hindi nyo mahuhulaan kasi maganda yung pagkakakabit. Kasi nung denied ako na bumili ng Mighty Band, kasamang denied ako nung ikinakabit ko na. Kasi sabi ko, Lord, I don't know what to do. Guide me. Of course, kumpiyansa ako na hindi ako iiwan ng Diyos. Hindi ko iniisip na baka magkamali. Pagka nagkamali, hindi ko naman tanggal. Ang sabi ko lang, Lord, i-guide mo ako. Hawakan niyo yung kamay ko. No, huwag mangibabaw yung inig.
Oh, ngayon, nakangiti ako. May nakakapansin ba? Wala naman, di ba? Bakit? Kasi maganda kabit. Kapatid, hindi naman sa pagyayabang, pero it is a result of prayer. Posible ba? Kaya nga ginamit kong halimbawa eh. Kasi sariwa, ilang oras pa lang yung nakakaraan. Kaya para masigurado kong matutuyo siya ng gusto, hinubad ko. Siyempre, lininis ko muna bago ko kinabit kasi hindi kakabit pagka... So, ngayon ko lang umaga sinuot para tuyong-tuyo. Medyo lasa ko pa yung Mighty Band. So, sino yung vine na mamumunga? Those who have the Holy Spirit abiding in Him. Sino yun? Vine na yun. Of course, nasa iyo Holy Spirit. Pero balikan natin ng konti yung verse 15. Sino yung may Holy Spirit? Yan yung umiibig sa Panginoon. Paano malabang umiibig siya sa Panginoon? Sumusunod siya sa Panginoon, verse 15. Hello? If you love me, you will keep my commandments. Those who love and those who keep His commandments. Malalaman ba natin to? Yes. Sabi sa verse 17, you know Him for He dwelleth in you. Alam mo, nandiyan siya kasi nakikita mo yung ginagawa niya sa'yo. May gagawin kang mali. Kakalabitin ka niya, hoy. Naalala mo yung sabi ng salita ng Diyos? Ang tawag ko doon, conviction. So you have the Holy Spirit within you. And as a result, the Holy Spirit is the one who guides us. Look at verse 23, chapter 14. Oh, ito, tingnan niyo. Bakit napakalaga ng abiding? Bakit? Kasi tingnan niyo, verse 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, kaya mahalaga, do we really love the Lord? Kasi if we love the Lord, how do we know that we love the Lord? We obey Him. Eh, ano ngayon kung mahal natin at sumusunod tayo? Eh, ano ngayon? Ang sabi ng Lord, if any man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him. Underline this last phrase. And we will make our abode with him. So, sino yung branch na nakakabit, na namumunga? Yan yung nag-a-abide sa Panginoon. At yan yung pinananahanan ng Panginoon. Take note, kung kagabi, pinag-usapan natin yung Trinity doon sa 2 Corinthians. Itong sinasabi rito, we will make our abode. That's the Trinity. Hello? Hindi posible na anghel yung kasama niya. Hindi. Ito yung proof na may Trinity. Hindi tatlo ang Diyos, hindi. Pero may tatlong persona. Kaya sila yung awal. At yun yung din kung bakit kailangan mag-a-abide tayo. Bakit? Kasi nauna na siyang nag-abide. Hello? Kaya Kristiyano yung mag-a-abide. Bakit siya mag-a-abide? Eh, meron nang nag-a-abide sa kanya eh. Kung sakaling mawawala at lalayo siya,
Patunay lang yun na wala siya sa Panginoon. Darating yung panahon, many shall depart from the faith. Yan yung mga kasama. And yet, lalayo. Hello? So, sino itong mga to? Yung pinananahanan ng Panginoon. Look at chapter 14, verse 1. Chapter 14, verse 1. Sila yung mag-a-abide, kaya mamumunga. Sila yung pinananahanan ng Holy Spirit. Sila yung pinananahanan ng Trinity. Tingnan yung chapter 14, verse 1. Kaya ito yung topic natin kagabi. Be of good comfort. Okay mo problema, Christian ka? Kapit ka lang sa Panginoon, kalalayo. Hindi tayo dapat mag-alala. Ayun, oh, let not your heart be troubled. Kasi, nag-aalala ka, tanungin mo lang sarili mo, ano ka ba? Tanungin mo lang. Kasi kung Kristiyano ka, walang dahilan para mag-alala ka. O, sabi mo sa katabi mo, may dahilan ba? Pastor, wala na akong pera eh. Nag-pray ka na ba? Kasi kung nag-pray ka, baka may tatak ang Lord na abutan ka mamaya kahit 50. Pambiling bigas. Kasi kadalasan, kaya tayo wala kasi hindi ka nangihingi. Kasi kung manghihingi ka, you're exercising your faith. Of course, I'm not against dun sa mga Bombay. Wala akong bias diyan. Pero kasi kung Kristiyano ka at wala kang alam na lapitan, pagka nangangailangan ka, kundi ang Bombay, something is wrong. Look at chapter 14, verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Manampalataya. Exercise your faith. Verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Yung place at saka yung mansion is a place being prepared by God. Alam niyo ba yung mansion is the word mone? Yan yung abode. So, sino yung namumungang Kristiyano? Pinananahanan ng Espiritu na nagmamahal sa Diyos, na sumusunod sa Diyos, na pinananahanan ng Trinidad, na pinaghandaan ng Diyos ng titirhan. Take note. Kaya in the meantime, namumunga yan. Anong bunga? Mabuting gawa sa buhay. Pagbabagong buhay. Kaya kung yung isang tao, nagsasabi Kristiyano siya, wala naman nakitang pagbabago, something is wrong. Kasi what's John chapter 15? It's about fruitfulness. It's about fruitfulness. O, ito na. May 2 talata na medyo na-intriga ako. Verse 2 and verse 6. Hindi ko talaga matatapos, sorry. Pero, verse 2. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Kasi, naging question ko rito, kung kasama siya na nakakabit, Christian siya. Not necessarily. Yung nga, ginamit kong example kanina si Judas eh. Isang example dito, Israel. Ang yabang ng mga Israel, anak kami ng Diyos, bayan kami ng Diyos eh. In fact, tingnan mo, tuli ako.
Kinurek ni Pablo pareho yun. Hindi porket Israel ka, kasama ka na sa bayan. Hindi porket tuli ka, kasama kang anak ni Abraham. Bakit? Kasi ang tunay na tuli, hindi sa laman. Saan? Pananampalataya, puso. So, huwag mo ipagmalaki yung pagiging ano mo. Kasi ito, kasama sa bayan. Tatanggalin. Kailan sila tatanggalin? Sa tribulation period. Kasi alam niyo ba, ang Israel masay-save, 144,000 sa kanila ang masay-save sa tribulation. Pero hindi lahat ng Israel masay-save. Bakit ko sinabi yun? Kasi 144,000 lang ang masay-save. Hello? Mas marami pang masay-save na hintil. Hanggang sa tribulation period, may masay-save na Gentiles. Pero ang Israel, 144,000 lang. No more, no less. Bakit? Kasi sa tribulation period sila tatagpasin. Karamihan sa kanila, papasok sa kaparusahan. Yun o, tignan nyo. Verse 6. Ano sabi sa verse 6? If any man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Ano ibig sabihin nito? May pupuntahan ang mga hindi Kristiyano. Christian ba yung mga yan? Hindi. In the first place, kaya sila tinagpas kasi hindi sila tunay. Kuha. So, umayos na yung isip natin. This does not refer to calling from grace. This refers to those who profess to be Christians and they are not. So, example, kailan sila tatagpasin? Sabi ko nga, ang final, dun sa tribulation period, at saka dun sa judgment, great white throne judgment. Pero alam nyo ba na ngayon pa lang nangyayari na yan? Merong mga natatagpas na. Tingnan nyo, 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Verse 18. 1 John 2. Kaya napakalagang abiding. 1 John 2:18. Kita niyo? Ano sabi? 1 John. Ayan, tingnan niyo. 1 John 2:18. Little children, it is the last time. Ito yung last days. Ito yung perilous times. Yan yung last time. Nandun na tayo. Andun na tayo sa period na hinihintay na lang natin yung rapture. Pero bago mangyari yon, ito na yung perilous times. It is the last time, as you have heard, that the Antichrist shall come. Even now, there are many Antichrists, whereby we know that it is last time. Verse 19. Sagutin niyo ako kung nangyayari na to. They went out from us, but they were not of us. Huwag kayong mag-isip na kung sino, ha? Ang tanungin lang natin sa sarili natin, nangyayari na ba to? Sagot, nangyayari na ba to? Tanong, nangyari na ba sa iyo to? Was there a time na wala ka? Hello? Bakit mo tinatanong yan, Pastor? Kasi mahalaga, ano ka ba? Kasi kung meron din ng ba't ka nandirito, dapat, yun na yung tunay. Nandito ka na rin lang, ayusin mo na.
Tama? No, tingnan nyo. They went out from us because they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have, naalala niyo yung abide? They would have continued with us. Nangyayari ba to? You answer me. Asa na? So, they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Because posible ba yung pagtatagpas? Ngayon pa lang nangyayari na eh. I can only pray na yung medyo nawala, pwede pa naman bumalik. Hello? Pwede pang bumalik. Kasi sa theology, may tawag dyan eh. Apostasy, yung pagtalikod sa pananampalataya, backsliding, pinagdedebatehan niya ng mga theologians kasi pwede ba yun? Posible ba yun? Sa akin, tanggalin natin yung terminology. Tignan natin yung realidad, kung ano yung nangyayari. Dating nagsabi, Christian siya. Dati, nandito sa ganitong grupo. Ngayon, nasa iglesia. May dating kilala kong Baptist. Ngayon, na kay Eli Soriano. Bagamat ang dami kong kakilalang nakikibuloy dati. Ngayon, nasa Metodista. So, may mga ganyan. Dati nating kasama. Nasaan na? Huwag tayo mag-isip ng kung sino. Pero ba't ko sinasabi? Kasi nangyayari. Hello? Kaya huwag tayong magtataka kung balang araw, magugulat ka, yung inaasahan mong nando doon, wala. Yung hindi mo inaasahang nando doon. Ngayon pa lang, siguraduhin natin, nandun tayo. Para huwag kang magulat. Kasi posible ba yun, magulat ka? Oo, kasi kilala mo sarili mo. Kaya dapat wala tayong tigil ng kahihingi ng tawad. Tama ba? Kasi, tingnan nyo, 1 John, chapter 1. Hindi ka pwede magpanggap eh. Hindi ka pwede magpanggap. Kasi by their fruits you shall know them. Tingnan nyo, favorite ni John. Di ba? These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that my joy might be full. Look at verse 4. 1 John chapter 1, verse 4. And these things write we unto you, that your joy may be full. Look at verse 5. This then is the message which you have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. Verse 6. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth. Kaya hindi pwede. Mamimili ka. Kadiliman o kaliwanagan? Ano yung nire-represent na kadiliman? Ha? Kasalanan. Ano yung nire-represent na kaliwanagan? Kabanalan, kalooban ng Diyos. Tanong, asan tayo ron?
If we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin. Nagkakasala pa rin ba ang Kristiyano? Yes. Kaya sabi doon sa verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Bakit? Kasi reality, nagkakasala pa rin tayo. Yun yung konteksto. Huwag kang mag-pretend na hindi ka na nagkakasala ka pa rin. Tanong! Nananatili ka ba? Hindi. Kaya may verse 9 eh. Kaya may verse 9. Kasi kung nagkasala ka, hingi mo ng tawad. Huwag kang magpatuloy. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. At hindi mo rin pwedeng sabihin, hindi ka na kailanman nagkakasala kasi ang sabi dito sa verse 10, sinungaling ka. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. So, ano ba talaga, Pastor? We are saved by grace. But we're still sinners. Paano tayo namumunga? Kung pagkatapos na tayo makapaghingi ng tawad, we will go back to the way na dapat nating tahakin. At sa biyaya at awa ng Diyos, tatahakin natin hanggang katapusan. Ano din yung idea of abiding? So, natapos ko yung implication. We will continue dun sa its importance. And next time. But the question is, where are we now? As we abide in the Lord, nasa na tayo? Lumalago ka ba? Pastor, how do we know? Yun yung pag-aaralan next time. Kasi hindi porkit nandiyan ka, nakaupo ka, nakikinig ka. Eh, okay ka na. Hindi. Dapat malaman mo, asa na ako? Ano na ako? Natutuwa ba ang Lord sa akin? Are we abiding in Him? Salamat, Panginoon, sa inyong salita namin na pag-aralan ng umaga. Salamat, Panginoon, sapagkat nilinaw niyo sa amin na ang tunay na relasyon at ugnayan sa inyo, Panginoon, ay nagdudulot ng resulta. At ang resultang ito ay makikita sa aming bunga. Bunga ng kabanalan, bunga ng kagalakan na inyong binibigay sa puso ng isang taong nagpapasakop at sumusunod sa inyo. Niling ko po, patuloy niyong kausapin ang bawat isa na hindi lang kami magiging tagapakinig, kundi lalo tigit magiging tagatupad kami ng inyong salita. Pagpalain niyo at pangunahan ng bawat isa sa amin habang iniintay namin ang inyong pagbabalik, masusumpungan niyo na kami ay nagiging kaiga-igaya sa inyong harapan. Pagpalain niyo ang bawat isa, pangunahan niyo kami. Ito po kami sa dalangin sa matamis sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen.